Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Ireplano ni Kibuloy, mga kababayan. Nako, ito ba yung unang misyon ni Trillanes kapag naupo bilang DILG? Nako, Nako mga kababayan. Baka may magsabi dyan sa akin, okay talaga pinupush niyo si Trillanes bilang DILG. Bakit? Hindi ba karapat dapat? Wala bang karapatan si Trillanes na maupo bilang DILG Secretary? Mga kababayan, pero bago natin pag-usapan yung pagiging DILG Secretary nitong si dating Senador Antonio Trillanes kapag nagkataon mga ka-GP, ay pag-usapan po muna natin mga kababayan, no? Etong mga pasabog ni Trillanes dahil meron po itong binitawan mga ka-GP na yung private jet daw at helicopter ni Kibuloy, si Duterte daw po ang may-ari ayon kay Trillanes. So mas lalong umiinit yung issue na to mga kababayan. Matapos muling igiit ni dating Senador Antonio Trillanes Deport ang kanyang aligasyon hinggil umano sa koneksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy sa paggamit ng mga pribadong eroplano at helicopter. Mga kababayan, at hindi lang po yan. Dahil po itong si dating PNP Chief General Torre, mga kababayan, ay sinang-ayunan po yung pahayag na yan nitong si Trillanes na sinasabi niya po, mga kababayan, mukhang wala naman daw po talagang kakayahan si Kibuloy, no? Ito pa, pakinggan natin na tama daw po si Trillanes. Sa mga nangyayari sa mga testimonya din sa dito sa House Justice Committee, naniniwala kayo na yung mga sinabi ho ni former Senator Trillanes na mas malaki ang ibig sabihin ang impluwensya ni ni Pangulong Duterte compared kay Kibuloy na sinasabing mamay-ari ng mga aircraft or mga syempre in terms of yung mga yung mga eroplano na ginagamit talagang pag-aari din talaga ni dating Pangulong Duterte? Ang sinasabi ko lang po is that nang tayo ay nandun sa Davao at ini-implement ang warrant of arrest kay Kibuloy, hindi ko nakita yung sinasabing napakarami niyang tagasunod. Dahil kung yung sinasabi niyang milyon ng kanyang tagasunod buong mundo. Si Kibuloy to si Kibuloy. Sa 16 days. Ni Kibuloy. Sana hindi nung 16 days na nandun tayo sa loob at hinahanap natin siya sa kanyang KOJC compound. Sana ang nag-rally doon wala nang tigil at dahil milyon nga ang kanyang tauhan, sabi niya. Pero wala tayong nakikitang ganun eh. So, hindi talaga ma-explain sa side ko kung bakit ganun karami lang ang nakita kong tao doon. Mga 1,000 lang yun eh. Tapos nung kanyang 39th anniversary, noong September 1, 2025, supposedly, milyon ang darating worldwide. At totoo nga, may mga dagsidatingan, may mga panakanakang dumating galing ibang bansa na mga pastor nila, mga ministro nila, at mga miyembro nila, at pati rin sa ibang bansa, sa ibang parte ng Pilipinas. Pero ang total count nila nung gabi na yon ay 2,400. At ang iba doon, na-detect pa namin na mga hakot lang, na mga tao galing sa ibang kalapit na probinsya. Aray ko. At binihisan lang nila para maging part lang ng kanilang selebrasyon. So, medyo questionable sa akin yung number ng tao. At kung kaya, yun nga, kung hindi galing sa mga miyembro ang mga ginamit niyang pera para sa kanyang mga infrastruktura doon sa pagkalaki-laking supposedly biggest indoor arena sa buong mundo, saan ang gagaling ang pera? Yun lang naman ang sinasabi ko. Okay, so liwanagin natin mga kababayan. Bakit nadamay dito yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy? So sinasabi ni General Torre, may question kasi, 'di ba? Sinasabi ni Trillanes na yung helicopter at private jets ni Kibuloy ay kay Duterte. So sinasangayunan nito ni General Torre na sinasabi niya, mga kababayan, mukhang totoo yung sinasabi ni Trillanes. Kasi nung ako ay nandoon, kukonti lang yung tao. So most likely, ang tao daw is 2004.
mga kababayan, yung umattend dun sa birthday ni Kibuloy. So kung titingnan natin, i-rough estimate natin, mga kababayan, kahit sabihin natin na ang tao na yon ay sabihin natin na 5 million. O kaya sabihin natin 100, 1 million to 2 million, sabihin lang natin na ganon. Kung 2 million lang yung members mo, kasi 2004 lang yung sinasabi niya, no? Gawin lang natin 2 million. Mga ka-GP, paano ka, kasi ang pinagkukuhanan nila ng source of income, source ng pera ni Kibuloy, ay nanggagaling lang daw dun sa mga tao nila. 'Di ba? Nagbebenta ng bibingka, nagbebenta ng mga ballpen, at kung ano-ano pa mga binebenta. So, kung susumahin, hindi sapat yung ma-accumulate nilang pera na bilyones para makapagpagawa daw ng pinakamalaking arena sa buong mundo. So, kung hindi kaya na tustusan na mga member, dahil ko konti nga lang, yung pagpapagawa ng super duper laking arena sa buong mundo, what more pa na makabili si Kibuloy ng private jets at helicopter, mga kababayan. So ngayon, ang iniisip dito, ang speculation ni General Torre ay nanggagaling talaga, ito ay pag-aari talaga nitong si Rodrigo Roa Duterte. Yung mga jets na yan at helicopter. At malamang, yung pera, mga ka-GPnatics, ay nanggaling din daw kay Digong sa pagpapagawa po ng pinakamalaking arena sa buong mundo. Ako naman, ang sasabihin ko, palagay ko kay Kibuloy talaga yung arena. Bakit? Kung sinasabi, mga kababayan, ni Pebbles Talaquera, kung tayo opinion din natin dati kung bakit biglang lumabas si Kibuloy mula sa lungga, mula sa ilalim ng bunker, ay dahil baka malamang merong matagpuan si General Torre doon na hindi inaasahan. Kaya lumabas na lang itong si Kibuloy. Mga ka-GP, malamang sasabihin ko, itong si Kibuloy ay meron din ugnayan doon sa mga Chinese. Mayroon din ugnayan doon sa mga drug lords. Na baka mamaya, mga ka-GPnatics, yung ayaw niya makita kaya lumabas siya doon sa bunker, sa ilalim po ng tunnel, 'di ba? Eh baka mamaya nandoon yung laboratorio ng pinagbabawal na gamot, no? Kung saan po doon sila nagluluto, doon na rin yung kanilang bentahan. At syempre, malaking pera po 'yon. At dahil syempre meron silang impluwensya na sa mga drug lords at sa kung saan-saan, pwede niyang maipagawa talaga yung arena, no? Bilang front para palabasin na talagang marami silang member, na marami pong nagdo-donate sa kanila. Kasi sa donation lang daw nanggaling yung pagpapagawa doon which is napaka-imposible. So, there are two things na pwede natin i-consider. Pwedeng nanggaling ito doon sa mga drug lords as sabihin natin share ni Kibuloy, or ito talaga ay nanggaling kay Digong Duterte. Pera talaga ni Digong ito. Remember, mga kababayan, diba, yung pinag-usapan natin kanina, separation of church and state. Yung pera, bilyones, trilyones ng simbahan, hindi po yan, mga kababayan, pwedeng pakialaman ng gobyerno. Hindi nga sila mapagbayad ng tax So, hindi natin sila pwedeng habulin. Diba? Hindi po yan, hindi makikita kung magkano talaga yung kanilang liquid asset at kung ano-ano pa. 'Di ba? So ligtas. Kasi nagtataka ako, binalikan ko yung istorya dati. Nung ipapasara yung SMNI, nandun kami nila JDB, nandun kami nila Papa Bean, sila Mami Peng, at kung sino-sino pa mga kasama namin. Nagtataka kami, etong si Marlon Acobo, no? Si Marlon Acobo, siya po yung tawag dito, mga ka-GPnatics, papalit kay Kibuloy, 'di ba? Pero mga kababayan, ang tagapagmana niya, no? Kapag may nangyari daw na masama kay Kibuloy, si Duterte. Si Duterte, mga ka-GPnatics. Kaya sinasabi ko, di ba dapat kapag meron ka pagmamanahan, kung meron kang pag-iiwan ng iyong mga yaman, either sa anak mo,
o kaya naman mga ka-GPnatics ay doon sa mga matataas din na pwesto doon sa inyong church. Bakit si Duterte ang pagmamanahan mo, mga ka-GP, na kung saan si Duterte ay mas matanda pa sa inyo, baka mauna pang mamatay sa inyo. 'Di ba? It doesn't make sense for me na piliin mo yung tao na magmana ng lahat ng kayamanan mo, administrative, blah blah, nakalimutan ko mga kababayan, tawag doon. Pero si Digong, sa kanya nakapangalan. Kaya sabi ko, parang dami lang talaga si Kibuloy. 'Di ba? Maging yung sinasabi nila na bago na daw yung pastor nila doon, hindi na daw si Kibuloy ang namumuno. Yun nga yung binabanggit ko kanina, si Marlon Acobo, mga ka-GPnatics. Kasi nung sabi kong ganun, bakit mo ilalagay din yung isang tao na hindi rin marunong magsalita ng Tagalog, ni halos English, hindi rin marunong magsalita, parang purong Bisaya. Tapos, siya ang mangangaral sa mga member mo. Di ba siya rin ang papalit sa'yo? Kasi ginawa niyang pamalit bilang siya, di ba? Leader ng KOJC. Iba naman yung tagapagmana ng yaman. Kung sakaling mawawala si Kibuloy, si Duterte yun. Mga ka-GPnatics na mas matanda pa kay Kibuloy. Di ba? Kung titingnan na lang natin, generally speaking, kung sino mauuna sa kanilang mamatay, mas mauunang mamatay itong si Duterte. 'Di ba? Mga kababayan, kahit doon kahit kay Marlon Acobo, bata pa 'yun. Oh, nakatutok din siya kay Duterte din. Tagapagmana. Oh, kung titingnan natin, bakit sa matanda nyo ibibigay? Di ba tayo, sa pamilya natin, pag may business tayo, kasi ang tandaan po natin mga kababayan, bakit sabihin ng iba, bakit mo kinukumpara sa business? Well, mga ka-GPnatics, ang simbahan po, ako sa akin, masasabi ko, in my own opinion, that is business. Business yan. So I could consider ko yan business. May pera dyan Diba? Sabi nga ng mga iba, pag gusto mong yumaman, gumawa ka. 'Di ba? Gumawa ka ng sarili mong simbahan. So sabihin natin, business 'yan. Tama ako kunwari. Mga kababayan, alam ko iba naman yung prinsipyo nyo, iba yung perception nyo sa bagay na 'yan. Pero para sa akin, business 'yan. So sa business, pag tayo may business, ipapasa natin ito doon sa next generation. 'Di ba? Doon sa pamilya natin. Doon sa mas bata sa atin. Yung susunod na henerasyon. O anak natin, ganyan, asawa natin, 'di ba? O kaya kapatid natin, something like that, pero most likely anak, 'di ba? Mga ka-GP. Pero dito iba Imbes na sa bata i-transfer ang tagapagmana, ang heir, bakit ipapasa mo dun sa mas matanda pa? Na alam mo, mauuna pa sa yung matigok. Oh. So ang point dito, merong there's something fishy na nakakapagtaka. So sa palagay ko, tama rin itong si Trillanes. Kasi paano makakabili ng mga private jet, helicopter itong si Kibuloy na kukonti lang yung kanyang mga tao? Saan niya kukunin yung pampagawa? 'Di ba? Pampagawa ng napakalaking arena. Saan siya kukuha ng pambili ng mga private jet? At hindi lang 'yon. Yung arena na yon, yung lugar na yon, mga ka-GPnatics, pagkamahal-mahal po nun. Ilang hectares yun? 'Di ba? Parang kung natatandaan ko, meron atang more or less 40 to 50 hectares. Ang lawak po ng KOJC. 'Di ba? So magkano yun? Oh, yung pagpapagawa pa nun, 'di ba? Oh, magkano per hectare? Doon ang lupa sa Davao. Pagkamahal-mahal po nun. Oh, magtataka talaga tayo. So kung iisipin natin, may punto si Trillanes. Kaya sabi ko nga, meron gustong patunayan itong si Trillanes. Sabi nila, ito daw magiging next DILG secretary. Kung magiging next DILG secretary to, di ba lamang, baka yan ang una niyang maging misyon.
'Di ba? Patunayan yung mga aligasyon kasi mga kababayan, ito na naman. Kanina, 'di ba? Pinakita natin sa inyo yung kaso ni dating ex-deputy ombudsman Karandang. Kinwestiyon ni Trillanes yung dismiss dito kay Karandang, which is lumalabas na naman at tama si Trillanes. 'Di ba? Na hindi na naman pinaniwalaan ng taong bayan noon. Oh. So parang isa na naman ito sa mga gustong patunayan ni Trillanes ngayon. Eh, sabi niya, ang na-uncover namin, yung mga private jet or helicopter na binili ni Kibuloy, sa kanya yon, kay Duterte. Oh, gate pa niya, hindi umano tumutugma ang laki ng mga naturang assets sa kapasidad ng organisasyon ni Kibuloy, kaya posibleng mas malalim pang paliwanag sa likod nito. At ako naman, sinabi ko na sa inyo kanina, baka mayroong kinalaman, no? Baka may kinalaman din dito yung mga drug lords, mga pogo lords. Oh. Kasi, tandaan po natin, humina na sila nung yung pogo na pasara. 'Di ba? Tapos na imbestigahan yung almost 1 ton na shabu sa Tondo. Tapos nung si Kibuloy naman, mga ka-GP, ay nakulong, wala na, halos rally na ginagawa tong KOJC. Samantalang, nung mayroong pampogo, panay-panay po ang kanilang rally. Panay-panay ang kanilang pagpapa-assemble ng mga tao. Although, nakita natin, hindi nila naabot yung bilang talaga na gusto nilang tao. At least, milyon eh. Samantalang, yung Liwasang Bonifacio, hindi nga nila mapuno-puno. So, kung titingnan natin technically, may point dito, sila Trillanes at si General Torre, na walang kapasidad si Kibuloy para bumili ng mga ganitong ari-arian. Private jet, may yati pa daw ata to, helicopter, 'di ba? Tapos yung pinakamalaking arena sa buong mundo, pati yung lugar na 'yan pagkamahal-mahal. Saan nanggaling 'yun? Minagic. 'Di ba? Mga ka-GP? Ay nako. Ayan. Pa ba? Meron pa ba tayo? Hindi pa ba kayo inaantok? Hindi pa ba kayo inaantok? Mga kababayan, ito pa. Nako po, mga ka-GP Natics, nako. Ito ha, matapos po makumpirma natin. Hindi naman kumpirma talaga. Pero matapos po na kumalat ngayon, mga kababayan, yung pahayag po ng isa